Ang mayamang billionaire na si Nathaniel Gaden Montero, mayroon siyang fiancé, nagbago ang lahat ng maging kasambahay niya si Danica Montenegro, anak ng mag-asawang Mr. and Mrs. Montenegro, na may malaking utang sa kanya. Noong nalugi ang negosyo ng mga ito, ang hiling niyang kabayaran ang anak ng mga ito bilang kasambahay sa kanyang mansyon. Part 1. Matapos ang isang linggo mula nang ipasok ako bilang kasambahay sa mansyon ni Mr. Montero ay hindi rin naging madali sa akin ang lahat. Hindi naman kasi ako marunong gumawa ng kahit anong gawaing bahay, noong una akong dinala dito dahil may katulong naman kami dati, pero hindi ko pa rin matanggap na hindi ko man lang agad nalaman na unti-unti na palang naghihirap. Ang pamilya namin sa ngayon ay nagsisisi na ako, dahil nasanay kasi akong umaasa sa ibang tao, kaya nahihirapan ako kung paano maging kasambahay. Danica, pagtapos mo maghugas dyan, pwede bang linisan mo naman ang kwarto ni Sir? Sabi sa akin ni Mela habang inaayos nito ang mga ingredients, dahil siya ang nakatoka sa pagluluto ngayon. Sige, mixing sagot ko na lang sa kanya saka ko tinuloy ang paghuhugas sa mga hagasin. Sa di ko inaasahan ay bigla ko na namang nabitawan ang basong kasalukuyan kong sinasabunan, dahil dumulas sa kamay ko ang baso ay laglag ito sa sahig, dahilan para mapatingin sa akin ang mga kasama ko. Sorry, nahihiyang paumanhin ko saka ko akmang dadamputin ang mga bubog sa sahig nang lapitan ako ni Manang Lena. Ikaw talagang bata ka, nakakailang basag ka na ng baso sa isang linggong nandito ka, wala yatang araw na hindi ka nakakabasag. O siya, tumayo ka na dyan, mabuti pa sigurong ibang gawaing bahay na lang ang gawin mo, kasi baka maubos na ang kagamitan nila Sir sa kusina, seryosong sabi ni Manang Lena sa akin, kaya naman napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Pasensya naman ang pagbubutihan ko na talaga, pangako, sabi ko saka nakita ko namang humarap sa akin si Manang saka siyang umiti, saka ako hinawakan sa kamay. Alam mo iha, naiintindihan ko naman na hindi ka sanay gawin ang mga bagay na to, pero kailangan mo na matutong tumayo sa sariling mong mga paa, kasi hindi naman habang buhay kung ano lang yung nakasanayan mo yun lang gagawin mo, tulad na lang ngayon, paano ka makakapagtrabaho ng maigi kung palagi kang sumasablay. Pero sana sa susunod hindi ka na pumalpak. Nakangiting turan niya sa akin, kaya naman tumango na lang ako, saka pinunasan ang kamay ko. Maglinis ka na lang sa taas, mas mabuti pa, kaysa naman may mabasag ka pa dito, pero mag-iingat ka din sa paglilinis mo sa taas ha. Kasi lahat ng mga kagamitan sa kwarto ni Sir ay mamahalin, baka mahirapan kang magbayad kapag may nasira ka, paalala sa akin ni Manang Lena. Agad naman akong naglakad saka nagdala ng feather duster pati ng vacuum para malinis ang kwarto ni Mr. Montero. Nang makarating ako dun sa loob ng kwarto niya ay namangha ako kasi ngayon lang ako nakapasok sa kwarto niya. Ito kasi ang unang beses na inutusan nila akong maglinis ng kwarto niya, kaya naman parang luluwa na ang mga mata ko. Black and white ang theme ng kwarto niya kaya hindi masakit sa mata tingnan. Amoy na amoy ko ang pabango niya sa loob ng kwarto, kaya naman napangiti ako saka inilapag ang feather duster na hawak ko, saka ko sinaksak ang vacuum para makapagsimula ng mag-ikot sa kwarto niya. Dahil master bedroom yun ay malawak talaga, pati idagdag mo pa ang napakalaki nitong TV na akala mo ay nanunood ka lang ng sine dahil sa laki nito. Dahil naka-vacuum naman ako ay hindi na ako nahirapang walisan ang mga dumi sa sahig ng kwarto niya, saka ko pinatay ang vacuum pagkatapos saka kinuha ang feather duster, saka ko naman nilinisan ang mga sulok-sulok ng kwarto niya. Nakita ko namang maraming nakadisplay na painting sa dingding ng kwarto niya, kaya naman pati ang mga yon ay nilinis ko gamit ang feather duster na hawak ko. Matapos yon ay pinunasan ko naman ang vase na may alikabok na rin sa may side table ng kama ni Mr. Montero, kaya naman agad ko yung pinunasan nang marinig kong may pintuang bumukas sara, kaya naman napalinggan ako sa pinanggalingan nun. Nakita ko ang isang balto ng lalaking kakalabas lang ng banyo. Wala itong suot na damit bukod sa tuwalyang nakasabit sa bewang nito. Habang nagpupunas naman ito ng tuwalya sa ulo nito para sa basa nitong buhok, kaya naman agad nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung gaano kaganda ang katawan niya, isama mo na rin pati ang six-pack abs nito. Agad akong napalunok dahil sa pagpapanik ay nabitawan ko ang vase na hawak ko, dahilan para lumikha iyon ng ingay, mas nanlaki ang mata ko, parang gustong lumabas ng puso ko sa katawan ko dahil sa sobrang bilis ng puso ko. What the hell are you doing here? Rinig kong sabi ng isang malamig na tinig sa likuran ko, dahilan para mapaharap ako sa kanya. Napatingala ako sa kanya dahil mas matangkad siya sa akin, nakita ko kung paano niya ako tinitigang maigi.
Sir, I'm sorry na pag-utusan lang akong maglinis, sabi ko dahil kinakabahan ako sa presensya niya ay umatras ako ng umatras sa kanya. Oh, agad akong napa-are sa sakit ng maramdaman kong may matulis na tumusok sa talampakan ko, nagulat ako nang bigla niya akong buhatin ng pa-bridal style, dahilan para mas lalong nagwala ang puso ko, sa kanya ako pinaupo sa kama niya, saka siya lumuhod sa akin saka itinaas ang paa ko. Naramdaman kong umaapoy ang pisngi ko sa hiya dahil naramdaman ko, ang pagdampi ng hangin sa binti ko lalo na't wala akong panloob ng cycling shorts, tanging underwear lang ang suot kong panloob sa suot kong maid uniform na black and white, kaya naman napabaling ako sa kanya nang makita kong sa paa ko siya nakatingin, napangiwi ako nang tanggalin niya ang naapakan kong bubog ng vase, dahil malaki yung natapakan ko ay damyugo ng sobra ang paa ko. I'll go get the first aid kit, wait for me here. Sabi niya sa akin kaya naman tumango lang ako bilang sagot, saka siya nagsimulang tumayo, saka siya may kinuha sa walk-in closet niya isang medical kit, muling lumapit sa akin, kumuha siya ng betadine, hydrogen peroxide saka bulak saka iyon in-apply sa sugat ko. Sa kanya iyon tinakpan ng bandage para matigil na sa pagdugo saka siya tumayo, saka siya nagsimulang magbihis sa harapan ko, dahil sa kahihiyan yumuko na lang ako para di ko siya makitang magbihis. Matapos nun ay naramdaman kong lumubog ang kama sa tabi ko nang mapansin ko siyang umupo sa tabi ko, saka tumitig sa akin kaya naman muli na namang nagwala ang puso ko, saka ako napahawak sa dibdib ko dahil para akong kakapusan ng hininga. Ngayon ko lang din na-realize kung gaano siya kagwapo sa malapitan, kahit pa na hindi siya maputi kulay tan ang kulay ng balat niya ay di nun nabawasan ang kagwapuhang taglay niya. You know what? Laging sinasabi sa akin ni Manang Lena na hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo, nabasag mo ang plato habang naghuhugas o minsan. Like this you broke my vase. Bakit ba ang clumsy mo? Seryosong sabi niya sa akin habang kunot noong nakatingin sa akin, kaya naman napabuntong hininga ako saka napaiwas ng tingin sa kanya. Sorry, I'm trying my best hindi na mauulit, sabi ko nakita ko namang napangisi siya sa kadahan-daang napailing. You're a little bit cute, but sometimes I want to bring you back to your family because you're so useless as a housemaid, sabi niya kaya naman napalingon ako sa kanya. Nakaramdam ng inis sa sinabi niya na wala akong silbi. Akala ko pa naman ang bait yun pala may kay-abangan pa din sa katawan, bulong ko nakita ko namang nakatingin siya sa akin ng seryoso. Pardon, are you saying something? Sabi niya sa akin kaya naman napairap lang ako saka nag-iwas ng tingin. Wala. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong hawakan niya ako sa dalawang balikat ko, dahilan para mapahiga ako sa kama niya nang itulak niya ako pahiga, sa kanya hinawakan ang magkabilang braso ko. Hindi ako bingi naririnig kita. And by the way, paano mo babayaran ang nasira mong gamit ko? Seryosong tanong niya sa akin, sa pagkakataong yun ay wala na akong mabasang emosyon sa mga mata niya. Yumaka ang bibig ko pero wala akong masabi kaya naman muli ko na lang tinikom, ang bibig ko saka ko kinagat ang ibabang labi ko, napansin ko ang paglunok niya saka ako binitawan umiwas ng tingin sa akin, matapos niyang umayos ng upo kaya naman nakabalik ako sa pag-upo sa tabi niya. Di ko alam kung paano ko babayaran yung nasira ko pero gagawin ko na ang best ko, para din ako makasira pa ulit ng gamit mo dito sa bahay mo, sabi ko lang sa kanya saka ako tumayo kahit na nahihirapan ako dahil sa sakit ng paa ko. Nagulat ako nang buhatin niya. Akong ulit ng pa-bridal style saka ako binuhat papunta sa maid quarters, nakita ko kung paano nagulat sila Manang Lena nang makita akong buhat ni Mr. Montero. Nang makarating kami sa kwarto ko ay nilapag niya ako sa higaan ko. You can't work like that. Mas mabuti pa sigurong magpahinga ka muna, habang di pa humihilam yung sugat sa paa mo dahil mahihirapan ka lang din na magtrabaho kung ganyan ang lagay ng paa mo, sabi niya sa akin akmang lalabas na ng kwarto ko magsalita ako. Thank you Mr. Montero sabi ko nakita ko namang napalingon siya sa akin. Sir Nathan, just call me Sir Nathan, sabi niya sa katuluyang lumabas ng kwarto ko, kaya naman napangiti ako ang marahan. Kinaumagahan nang magising ako ay agad akong naligo saka nagbihis ng uniform ko saka ko ginamo ang paa ko kahit napatengkayad ako maglakad dahil ayoko na may tapak, ang talampakan ko na may sugat ay tiniis ko na lang iyon para makapagtrabaho. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ko sa mga kasambahay na kasama ko, nakita ko namang nagulat sila Manang Lena. Kamusta naman ang paa mo? Dapat nagpahinga ka na lang muna.
Dahil yun ang utos sa amin ni Sir, sabi ni Manang sa akin kaya naman umiling ako ng marahan. Ayos lang ako Manang ayoko naman na walang ginagawa kasi di naman ako ang amo rito para di ako kumilos. Sabi ko nakita ko naman na pailing na lang si Manang. Hey, matigas pala ang ulo mo iha, o siya ikaw ang bahala kung gusto mo tumulong basta siguraduhin mo lang na sa pagkakataong to wala ka nang mababasag. Sabi naman ni Manang kaya naman tumango na lang ako, saka ako tumayo sa may sink para maghugas ng mga hagasin. Habang naghuhugas ako ay iningatan kong wag makabasag ulit, mabuti na lang ay nagtagumpay ako na hindi makabasag ulit ng pinggan. Matapos naman nun ay tinulungan ako ni Mela na gumawa ng tea, para kay Sir na kasalukuyang lumalangoy sa pool. Inilapag ko ang tea sa may lame seat sa gilid ng pool saka ko nakita si Sir, na kasalukuyang umaakyat ng pool ladder. Kaya naman agad kong kinuha ang tuwalya na nakalagay sa may pool chair, sa tabi ng lame seat saka ako iyon inabot sa kanya, nakita kong nakasuot siya ng black swimming trunks habang nakalantad ang mga abs niya kaya naman napaiwas ako ng tingin. What are you doing here? Kunot noong tanong niya sa akin nang tumingin ako sa mukha niya. Hinatid ko lang yung tea niyo. Sir, sabi ko sa kanya nakita ko namang umiling-iling siya. What did I told you? I told you to rest so that your wound in your foot will heal faster. Seryosong saad niya sa akin kaya naman naikuyong ko ang kamao ko. Pero gusto ko pong magtrabaho para mabawasan yung mga nasira ko, mahinang sagot ko naman sa kanya narinig ko ang pagtikim niya. Tanggap ko na marami kang nasirang gamit sa pamamahay ko, pero di mo kailangang magpagod kung kailangan mo namang magpahinga. Dahil di kita pinagtrabaho dito para lang magkasakit ka o masaktan ka, seryosong turan niya sa akin kaya naman napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Pero kung gusto mo talagang ipilit na magtatrabaho ka ngayon sa ganyang kondisyon mo, ikaw ang bahala basta sinabihan na kita na magpahinga ikaw lang ang ayaw makinig, kaya wag mo isisisi sa akin kapag hindi agad gumaling ang sugat mo, sabi niya lang sa akin bago siya umupo kaya naman nagpaalam na lang ako sa kanyang babalik na ako sa loob. Akala ko talaga masama ang ugali niya pero hindi naman pala, kahit papaano naman pala ay marunong siyang maging concern sa mga taong nasa paligid niya. Nakatapos ka na ba sa trabaho mo? Pwede bang tulungan mo kaming maghain ng mga pagkain? Pasensya ka na marami lang kasi kaming inaasikaso kasi ngayon na ulit ang balik ni Ma'am Rebecca, sabi ni Ruth sa akin kaya naman napakunot, ang noo ko dahil di ko kilala kung sino ang tinutukoy niya. Sinong Rebecca? Ang tanong ko nakita ko na napatingin si Ruth sa paligid namin saka siya bumulong sa akin. Si Ma'am Rebecca yung 4 years na girlfriend ni Sir. May girlfriend na pala si Sir. Mahinang tanong ko sa kanya, marahan naman siyang tumango bago inayos ang mesa sa may kusina. Hindi ko alam kung bakit parang medyo kumirot ang puso ko nang malaman kong may girlfriend na pala si Sir, 4 na taon sila ang nakakabigla pa ay dito rin yata nakatira ang babae. Kaya naman gaya ng sinabi ni Ruth sa akin ay tumulong ako sa paghahanda ng mga pagkain, para sa pagdating ng sinasabi nilang girlfriend ni Sir. Matapos namin maghain ng mga pagkain kanina ay nagpasya akong diligan na, ang mga halaman sa labas ng mansyon ni Sir, dahil wala ako sa sarili ko ay naramdaman ko na lang na napaupo ako sa sahig ng may mabunggo ako, naramdaman ko ang pagkirot ng sugat sa paa ko nang tumama yun sa sahig. Ano ba kasi iyan hindi tumitingin sa dinadaanan? Nagulat ako sa kanapatingala nang marinig kong may magsalita sa harapan ko, nakita ko ang babaeng naka-cocktail dress na kulay pula, naka-stilto din ito na pula, ang buhok nito ay kulay blonde na naka-wavy curls, hanggang balikat lang, ang haba ng buhok nito mahahalata mo kaagad na may lahi ang babae. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Pwede bang tumayo ka na dyan, dahil nakaharang ka sa dinadaanan ko? Singgal niya sa akin nagulat ako nang maramdaman kong may huminto sa tabi niya kaya muli akong napatingala, dahil di ko maigalaw ang paa ko dahil sa pagkirot nito. Pwede bang wag mo siyang sinisigawan Becca? Can't you see? Foot is wounded, paliwanag ni Sir sa babae nakita ko ang pag-irap nito sa akin. I don't care parang harang kasi siya sa dinadaanan ko eh. Reklamo naman ni Rebecca saka naman natawang nilang-iling sa kanya si Sir. Kung may galit ka sa akin wag ka mandamay ng ibang tao pwede. Wala namang kasalanan sa'yo si Nika, so stop treating her that you're her boss. Seryosong sabi naman ni Sir sa kanya, nakita ko namang umupo sa harapan ko si Sir. Can you stand up? Take my hand I will carry you back to your room.
Mahinahong tura ni Sir sa akin, naramdaman ko ang pamumula ng mga pisngi ko kaya naman napakagat. Ako sa labi ko nang tumingin ako. Kay Rebecca ay nakita kong masama. Itong nakatitig sa akin. Bago pa ako makatayo ay naramdaman ko na lang ang pagbuhat sa akin ni Sir ng pa-bridal style. Sa pagkakataong yun ay muli ko na namang naramdaman ang pagwawala ng puso ko. Nakita kong seryosong nakatingin sa akin ngayon si Sir saka siya naglakad habang buhat-buhat niya ako. Ilang saglit lang din nang makarating kami sa maid quarters, sa kanya ako pinaupo sa kama ko saka siya lumuhad para i-check ang paa ko. Tama nga ako nang hinala dahil nakita kong dumudugo na naman iyon saka namamagana. Magpapatawag ako ng doktor bukas para magamot itong sugat mo, isa pa namamagana ang paa mo, kaya mas maigi muna siguro kung magpahinga ka na muna dito sa kwarto mo, dahil kaya naman nila manang na magtrabaho sa mansiyon. Kahit wala ka kaya di mo na kailangan pilitin ang sarili mong magtrabaho, sabi niya na nananatiling hawak ang binti ko kasalukuyang pinapahidan ng betadine saka iyon nilagyan ulit ng bandage. And I want to apologize for how Rebecca treated you earlier, hindi ko naman siguro kailangan sabihin to but I want you to understand that we're having a fight right now, kaya ganun kainit ang ulo niya. Rebecca is a nice person and she treats well of my maids, pero nataon lang na mainit ang ulo niya kanina kaya kasiguro niya nasigawan sana maintindihan mo. Hindi niya sinasadyang sigawan ka kanina, mahabang paliwang sa akin ni Sir, saka siya tumingin ng seryoso sa akin nang makatayo siya. Naiintindihan ko Sir, hindi niyo naman kailangan magpaliwanag sa akin, sabi ko saka napakagat sa ibabang labi, kung narinig ko namang bumantong hininga siya. Look, hindi kita kinuha sa mga magulang mo para treatuhin ka rito ng ganun okay. I may look like a heartless man to you. Dahil sa ginawa ko sa mga magulang mo pero pagdating kasi sa business, sa mga kasunduan ay ayokong, hindi tinutupad ang pangako kaya wala akong choice para pagtrabahuhin ka, dito kahit di naman kailangan because I want your parents to work hard para mabawi ka, I'm not an asshole if you thinks of me that, dahil ginawa kitang kabayaran sa utang ng ama mo, pero di naman ako papayag na may maltrato sa iyo dito, because you don't deserve to be treated like that, because all of you here that working in my place is still a living person, who needs to be respected kaya kung maulit man ang ginawa sa iyo kanina ni Rebecca just let me know and I will talk to her, sabi niya sa akin kaya naman napahawak ako sa dibdib ko, dahil naramdaman ko na naman ang pagwawala ng puso ko. Really a nice person masaya ako dahil kahit nagtatrabaho lang ako, bilang katulong sa mansiyon niya ay hindi niya tinotolerate ang pang-aapi sa mga kasambahay. Salamat Sir sa pag-aalaga mo sa akin, na-appreciate ko talaga. Mahinang pasalamat ko sa kanya nakita ko namang tumango lang siya sa akin. Rest well, for now. Don't worry I will let Manang know that you're resting right now, so that they don't disturb you, sabi niya lang sa akin bago ako tuluyang iwanan sa kwarto ko. Ilang oras din akong nakatulog nang sabihan ako ni Sir na magpahinga na muna. Kaya naman nang may dumating na doktor kanina sa kwarto ko, chinek ang sugat ko ay ginamo din ito ng doktor, para hindi raw maimpeksyon ang sugat ko sa paa, niresetahan niya rin ako ng gamot na pwede kong inumin, para mabilis maghilam ang sugat ko. Gising ka na ba? Dinig kong sabi ni Mela mula sa labas ng pintuan ng kwarto ko kaya naman dahan-dahan akong tumayo. Naglakad patungo sa pintuan ng kwarto ko, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng pinto ko. Pinapatawag ka ni Sir, sumabay na daw tayo kumain sa kanila, sabi ni Mela, kaya naman tumango lang ako saka ako naglakad ng marahan para di masanggi ng sahig, ang sugat ko sa paa nang makarating kami sa kusina ay nakita kong nakaupo na din sila Manang sa mesa kinakausap ito ni Rebecca. O andito na pala sila sabi ni Manang nakita kong napatingin sa akin, ang lahat saka ako umupo sa bakanteng upuan sa tabi ni Sir. Let's eat. Sabi ni Sir pagkatapos naming manalangin kaya naman, kumuha ako ng kaunting kanin pati ulam sa plato ko, nagsimulang kumain nang marinig kong magsalita si Rebecca. Nika sorry nga pala kanina, pasensya ka na sa inasal ko Pagod lang kasi ako sa trabaho kanina kaya sayo ko na ibantan yung init ng ulo ko, I hope you can forgive me, sabi niya sa akin kahit na parang masama ang kutob ko sa kanya, tumango lang ako sa kangumiti ng pilit. Wala po yun ma'am kasalanan ko din naman kasi di ako tumitingin sa dinadaanan ko, sabi ko na lang sa kanya saka nagsimula ng kumain. Marami pang pinag-usapan ang
Magnobyo kaya naman din ako, sumabat pa sa usapan nila saka kumain na lang ako ng tahimik, nang makita kong tumayo si Sir ay narinig ko siyang nagsalita. Something urgent came babe, I need to go to the company now. Aniya saka hinalikan si Rebecca sa labi, bago siya lumabas ng kusina. Nakaramdam ako ulit ng kirot sa dibdib ko, pero di ko lang iyon pinansin saka ako tumayo, nagligpit ng hapag nang matapos na kaming kumain. Ikaw na ang baalang maghugas ng mga pinggan Kailangan pa kasi naming magpunta sa grocery para sa hapunan, isasama ko sila Mela sa Ruth sa pamimili kaya ikaw na munang bahala dito Sabi ni Manang na sumang-ayon na lang ako. Nang maaalis na sila ay nagpunta na ako sa may sink para hugasan, ang mga plato nang marinig ko ang footstep palapit sa akin di nga ako nagkakamali. Sa tingin mo humihingi ako ng tawad. Sincerely to you right, rinig kong dabi ni Rebecca sa akin sa likuran ko. Tama nga ako nang hinala ko, pakitang tao lang ang babaeng to sinasabi ko na nga ba't hindi talaga siya sincere sa paghingi niya ng sorry, kaya naman hindi ko siya pinansin tinuloy lang ang pagsasabon ko sa mga plato, saka ko iyon binyanlawan nang matapos ako ay nagpunas ako ng mesa nang maramdaman kong nasa likuran ko na naman si Rebecca, nabigla na lang ako nang maramdaman kung sabunutin niya ako, napatingin ako sa kanya. Aray ma'am masakit po, mahinang daing ko habang hawak ko ang braso niyang nakasabunot sa buhok ko. I don't know who you are, but I can see that you like my man. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba di ko nakikitang gustong-gusto mo yung mga ginagawa ni Nathan sa'yo? Sabi niya saka ako dinala palabas ng kusina, sa kanya ako binitiwan ng malakas dahilan para tumilapon ako sa sahig. Naramdaman ko na ang pangangilad ng luha ko, dahil muli kong naramdaman ang pagkirot ng sugat sa paa ko, nagulat ako nang apakan niya ang sugat ko sa paa dahil naka-heels siya ay damyugo ulit iyon. Aray ma'am tama na po. Umiiyak na sigaw ko sa kanya habang pilit na tinutulak ang paa niya para di niya na maapakan, ang sugat ko nagulat ako nang umupo siya sa harapan ko nang di inaalis ang paa niya sa paa ko, saka ako pinisil sa magkabilang pisngi gamit ang isang kamay niya dahilan para mahirapan ako magsalita. You're getting on my nerves. What kind of bitch are you? Anong ginawa mo ganun katretuhin ni Nathan He never treats anyone like the way he treated you. Galit na sanggal niya sa akin nakahinga ako ng maluwag nang bitiwan niya ang mukha ko, saka siya umalis sa pagkakaapak sa paa ko. Mas lumakas ang hagulgul ko. Dahil nakita kong ang daming dugo, ang dumadaloy sa paa ko dahil malaki ang sugat ko doon. Bukod pa dun hindi ako makapaniwala na ginawa kanyang kabayaran sa utang ng mga magulang mo. I don't know what he's thinking para pumayag sa ganung klase ng setup. He's the one of the billionaire, and that's not necessary, kahit di naman bayaran ng magulang mo ang utang nila, but still he choose you to work for him Kahit pa na sobrang lalampal ang sobrang clumsy mo sa kumilos wala siyang pakialam. You even broke the vase I bought him, hindi ka man lang niya pinagalitan. What the hell? Sigaw niya nagulat ako nang hawakan niya ako sa braso ko ng mariin dahilan. Para mapatayo ako. Ma'am tama na po masakit, daing ko sa kanya nakita ko namang tumaas ang isa niyang kilay saka siya natawa. What the Rebecca? Nagulat kaming pareho nang marinig namin ang nagsalita, nakita kong nakatayo si Sir sa harapan namin, nagulat ako nang hilahin ako ni Nathan palayo kay Rebecca sa kanya ako tinago sa likuran niya. What the hell are you doing? Are you thinking straight? Galit na sigaw ni Sir sa kanya, nakita kong nabigla si Rebecca sa inakto ni Sir. What the babe? Bakit mo pinagtatanggol ang babaeng yan? Sigaw naman na sabi ni Rebecca nang matauhan siya ginagawa ko ang tama sa kamali ka. Bakit ka ba? Nagkakaganyan Rebecca. Hindi ka naman ganyan ka paranoid dati Akala ko naman kaya ka nag-sorry sa kanya dahil sincere ka. So you're two-faced now. Seryosong sabi naman ni Nathan kaya naman parang makapaniwala si Rebecca sa sinabi niya. I don't understand you. Ano bang meron sa babaeng iyan ganyan ka sobrang nag-aalala sa kanya? Ginawa mo siyang pambayad utang, kahit pa na ang dami niya nang nasirang gamit sa mansiyon mo wala lang sayo. Sabi niya nakita kong maluha-luha na siya. Anong masama dun? Pinagtrabaho ko siya rito para mapilitan ang mga magulang niyang maghanap ng maipambabayad sa inutang nilang pera sa akin, and I did that not because I like this girl, but because I want to make things easier for her parents.
Anyone knows how heartless I am, Rebecca, but I can't take advantage of her family because their company are failing. I'm just doing them a favor so that they can pay for their debt. Mahabang paliwanag ni Sir sa kanya, nakita ko namang napaluhan na siya sa kaumiling ng marahas kay Sir. No, the way you cared for this. I've never seen you do that to anyone, so why her? Sabi pa ni Rebecca, nakita ko namang napanbantong hininga na si Sir saka nagsalita. It's my fault, kasalanan ko kung bakit siya nagkasugat kaya ko siya inaasikaso, dahil hindi siya makakapagtrabaho kung may dinaramdam siya. Sabi naman ni Sir, nakita kong natawa ng sarkastiko si Rebecca. That's bullshit reasoning. It hurts seeing you caring for other women, you know. I can't take this anymore, let's break up. Sabi ni Rebecca, naramdaman ko ang pagkalas ni Sir, sa pagkakahawak sa braso ko saka siya lumapit kay Rebecca. Babe, let's talk? Huwag mo naman to palakihin. Mahinahong tura ni Sir. Akmang hahawakan si Rebecca sa kamay nang iniwas nito ang sarili niya. I don't want to hit some kalukuhang paliwanag sa'yo, tapusin na natin itong relationship. Hindi ko. Kaya makihati sa babaeng iyan dahil di ko naman deserve na magkaroon ng kaati sa'yo. Sabi ni Rebecca, akmang aalina nang magsalita si Sir. What the it's 4 years, babe? Sa loob ng 4 years na magkarelasyon tayo, ngayon ka pa makikipag-break sa akin, dahil lang sa maliit na bagay na pinapalaki mo. Sigaw ni Sir, nakita ko ang paglandas ng lungkot sa mga mata niya. Yeah, that's right. Kung gusto mo akong bumalik, palayasin mo ang babaeng yan, dahil di ko mapipigilan ang sarili kong saktan. Ang babaeng yan kapag nakikita ko siya, kaya mamili ka, ako na girlfriend mo sa loob ng 4 na taon, o yang malanding babae na yan na pinatuloy mo sa pamamahay mo. It's your decision to make, sabi pa ni Rebecca saka na ito tuluyang umalis. Narinig ko naman ang pagsigaw ni Sir sa hangin saka inihilamos ang mukha niya gamit ang palad niya saka bumuling sa akin, nakita ko kung paano lumambot ang ekspresyon niya. I am sorry for letting this happen to you. Siguro wag ka munang magtrabaho ng 1 linggo para gumaling na yang sugat mo. Sabi niya saka ako binuhat pabalik sa kwarto, habang nakatingin ako sa mukha niya ay gumuhit na naman ang lungkot sa mga mata niya.